Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guys. Happy New Year everyone! So, positive lang tayo ngayon. Tanggalin na ang mga negatibo sa isipan, sa damdamin. Kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, magtiwala ka lang sa poong may kapal at iyong malalagpasan yan. At kung ano yung hangad ng puso mo, no, iyong makakamtan. Basta alisin lang yung mga puot, mga galit na yan, tanggalin na yan. It's a new year, it's new hope. Okay? So, we have another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Dapat mataas ang vibrations natin ngayon. Dapat mataas ang energy natin ngayon, no? Kaya kung kayo ay sobrang nahihirapan sa pag-iisip, yung kalooban ninyo, nandiyan, punong-puno pa rin ng lumbay, let go of all the pain. Let go nyo na yan kay God. Let go nyo na yan sa universe para mapalitan na yan ng full of love, joy, and blessings. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ang ating mababatid for this reading? Mga gabay at aral sa buhay pag-ibig. Spirit guides, send me messages. Guidance, love connections. Yan. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito? Mga aral kabay sa buhay pag-ibig na isang ipabati sa amin. Lalo na for this 2024. Queen of Cups. Eight of Pentacles. Page of Cups. King of Cups. May Queen and King na tayo ng mga Cups. At meron din dito malalakas ang mga energy ng water sign. Eight of Wands. Judgment. Knight of Pentacles. Six of Wands. Six of Pentacles. And Five of Cups. Malakas ang energy ng mga water sign dito. But not necessarily para sa kanila lang tong reading na to. So, sino pa rin nakaka-resonate? So, dito sinasabi lang Eight of Pentacles, mag-focus ka muna sa sarili mo. Yung parang i-master mo kung ano yung ginagawa mo ngayon sa karera mo. Diba, pagtuunan mo ng pansin yan upang sa ganon, nagbibuild ka ng foundation eh. Kung sa business mo, pag-aralan mo mabuti, pagsipagan mo, upang sa ganon yung foundation na yon, no, you are building your foundation for your future. Sa pag-aaral mo na yan, ganon din naman. Diba? Kung ano yung hangad ng puso mo, take it. Kung ano yung mga opportunity na dumarating siya, pero yung gustong-gusto mo talagang gawin, yung mahal mong gawin, no, take it. No? And kasi nasi-sense ko dito that you came from a hardship, especially from a relationship, from your person na hindi naging maayos. Maari nagkahiwalay kayo, pero Eight of Wands dito, magkakaroon kayo ulit ng communication. Eight of Wands, meaning this is a fast-moving energy at magkakaroon talaga kayo ng ugnayan, no, communication dito. Suddenly, magugulat ka na lang na biglang magme-message sa'yo yung person mo sa mga panahon na sobrang busy ka at nagfo-focus ka sa sarili mo. Okay? Yung person mo na yon lalapit sa'yo, this time, gusto niyang magpahayag sa iyo ng isang, sabihin natin, isang stable na relationship. Because nandito si Five of Cups, there's so much regrets.
kung ano man yung pinagtalunan ninyo, kung ano man nagawa niya sa'yo, there's so much regrets. Meron na siyang feeling of guilt, feeling of sorrow, regrets, at napag-isip-isip na niya yung mga nagawa niyang hindi maganda sa'yo. That's why, yung communication na yan at nais niyang pagpunta sa'yo is para ayusin ang lahat. Meron kasi ditong judgment. Kumbaga, yung person mo, judgment, at saka yung 5 of cups dito, natauhan, nagising, nauntog, namulat. Yun yung nangyari sa person mo. Kaya naman, you still love each other so much kasi nandito si Queen of Cups siya kasi King of Cups. Ibig sabihin talagang meron pa rin pagmamahal. May pagmamahalan, nandiyan pa rin talaga, hindi pa rin mawawala yung love ninyo sa isa't isa. Nagdaan lang kayo sa isang matinding problema, siguro sinusubukan talaga kayo ng tadhana kung hanggang saan kayo kakapit, di ba? Pero if you really believe that your person loves you and you love that person at mga challenges lang yan sa inyong connections, then maniwala ka that your person is coming back to you, you will have a successful relationship, and yung 6 of Pentacles dito, it will be a give and take relationship na. Siguro before, it's one-sided lang. Ikaw lang yung palagi nagpapasensya, umuunawa. No? Kahit mahal nyo yung isa't isa, marami kayong hindi pagkakasunduan, but then your person realizes na, nga naman, kailangan na merong, diba, you have to compromise and you have to understand each other because you love each other eh. Yung mga hindi lang pagkakaunawaan na yan, minsan maliliit na bagay nagiging malaki hanggang humahantong sa kung ano ng pag-aaway, tapos maaari nagkahiwalay kayo. No? Para kasing one-sided lang. But this time, your person have so much regrets, realize, and gustong-gusto talagang kausapin ka, balikan ka. You still love each other, you will have a successful reunion, reconciliation, and it will be a generous and give and take relationship this time. Hindi na siya, kumbaga, parang hindi na yung puro isa na lang ang tama, hindi na puro isa na lang ang nasusunod. This time, pakikinggan ka ng person mo, pakinggan mo rin siya, unawain yung isa't isa, to work things out. Yung mga simpleng bagay lang na hindi naman kailangan pagtalunan na, di ba? Kailangan, you have to compromise, you have to talk. Yung pag-uusap na hindi sigawan, yung pag-uusap na hindi yung puro emosyon din, di ba? Kaya kailangan kapag medyo naiinis ka or ano, palipasin mo muna, tapos kailangan hindi mataas ang emosyon ng bawat isa, then mag-usap, heart-to-heart talk, pag-usapan ng mga bagay-bagay so that maging maayos. Kasi kapag nandyan yung full yung mataas yung emosyon ninyo, tapos nag-usap kayo, wala, darating lang yung mauwi na sa pagtatalo na yan. Hanggang lalaki yung mga bagay na mga, diba, minsan simpleng bagay lang na hindi pagkakaunawaan. Ang pinakamahalaga, nandun kayo sa vibration of love, of understanding, of joy, of happiness. Diba? Kasi iba yung low vibration sa high vibration. Iba yung magiging resulta nyon. Kahit love nyo yung isa't isa. Diba? So, dapat stick kayo dun sa high vibration. Paano ba mangyayari yung kapag palagi kayo nagme-meditate, mas maganda sabay kayo eh. When you do it, the meditation, releasing unwanted thoughts and feelings, mawawala yung palaging worries, fears, and doubts, pagdududa, at kung ano-ano pa. Palagi kayo nandyan sa very light-hearted at yung yung full of joy, at saka mafe-feel nyo talaga yung blessed kayo together. No, do the meditation, always pray, always put God in the center of your relationship, para palaging nandun kayo sa vibration of love. Okay? Ito yung message. Surrender. At times, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out.
Yung surrender dito means surrender all your pain. Surrender na yung mga bagay na kinikimkim mo dyan sa puso mo. Surrender mo na yon. Yun yung mga old energies. Huwag nyo nang baunin sa bagong taon. Surrender those pain so that new energy can enter into your lives, which is energy of love, of forgiveness, of joy, of hope. Okay? So, ibig sabihin, surrender nyo na yung pain na yan. Huwag nyo nang baunin sa 2024. No? Iniwan nyo na yan dapat sa nakaraang taon. And this is a new beginning for you. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.